Sir, yung mga congressman mo saying na hindi patakot ka daw, pinuproteksyonan yung si Vice President Duterte, kaya doon na-atras yung impeachment proceedings. Ano po sa luto? Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilian sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman, ni Vice President Sara, na hindi siya sang-ayon sa mga panahon na yan. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naayon sa batas. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Patuloy pa rin na pinag-uusapan ngayon sa buong bansa ang estado ng impeachment trial ni VP Sara Duterte sa kamay ng Senado. Pagkatapos kasi na nagdesisyon sa Senate President Jesus Escudero na sa June 11 pa babasahin ang nalalaman ng Articles of Impeachment sa Senado. Mula kasi sa June 2 ay iniurong ito sa June 11 na ayon sa mga nakakaalam ay maaaring estratihiya ito ng Senado upang mababasura ang impeachment trial dahil wala ng oras ang Senado dahil magtatapos na ang 19th Congress at papasok na ang 20th Congress. Marami ngayon ang nananawagan sa Senado na dapat huwag baliwalain ang impeachment at agad na itong simulan at meron naman na sumusuporta sa posisyon ni SP Chis Escudero. Ayon kay Senate President Escudero, sa June 11, babasahin ang Articles of Impeachment sa Senado. At mayroong debatihan at talakayan na mangyayari sa Senado bilang bahagi ng impeachment court. Doon na magko-convene ang Senado at mag-issue sila ng summons. At bibigyan pa ng 10 araw si Vice President Sara Duterte upang sagutin ang kanilang summons. Subalit maaari pa itong humingi ng extension o karagdagang araw ang Vice Presidente. Kung gayon ay wala ng oras na matitira sa 19th Congress dahil mag-a-adjourn na ito at magsisimula ng 20th Congress sa darating na July. Ang tanong ngayon ay makakatawid pa ba ang impeachment sa 20th Congress? Anong estratehiya ang papel dito ng Senado? Totoo bang takot si Escudero kay Vice President Sara Duterte? At ayon naman sa iba ay tila kinukuha ni Escudero ang loob ng mga senador na kabilang sa Duterte Bloc upang hindi ito matanggal bilang Senate President sa darating na botohan para sa Senate President. At ayon naman sa iba pa ay baka sinusunod lamang ni Senate President Escudero ang nilalaman ng rules ng Senado at takot itong mabalikan ng kampo ni VP Sara Duterte kung labagin niya ito. Nung inukuha nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob na mahigit 2 buwan. May narinig pa silang reklamo sa amin. Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo may ganong position si Speaker? What is it in for? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't-simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na ganong karaming boto kung hindi yan silang ayunan ng speaker ng Kamara. But what would be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para din sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Sir, for the record, kanina po kasi meron umikot sa social media na resolution supposedly dismissing the articles of impeachment against the Vice President. Ano po ang status kung meron mang ganong dokumento dito sa Senado? Walang ganong uri ng resolusyon na final o pending sa Senado sa ngayon. Ano mang kumakalat na resolusyon na wala namang author na pinakita lamang din sa akin ng media ay ika nga mere scrap of paper unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. As of last night, even this morning, tinanong ko dahil sa mga katanungan ng media, wala pong ganyang uri o parehong resolusyon na i-final o inihain sa Senado sa ngayon.
Kaya wala kaming action ng resolusyon pareho o kaugnay o malapit sa lumalabas ngayon. Sir, pero marami pa namang araw bago ang end of session. Actually, apat na lang. Kung may mag-file, action ang bandin. Kung may magmomosyon, na-actionan yan, pagdedebatihan yan at pagbobotohan. Pero kung walang mag-file, wala kaming aaksyonan. Sinabi ko na yan dati. The Senate is a deliberative body whose plenary is supreme. Ano mang ginagawa namin, pinapadaan sa botohan. Na walang sinabing pagbotohan to dahil tinatanong naman palagi, any objection? Pag wala, ibig sabihin, lahat sumang-ayon. Pero bawat ginagawa namin, pati na rin pagtawag ng roll, hindi ba? Pagtawag ng reference of business, pagtayo ng isang miyembro, lahat po yun pinagbobotohan sa pamamagitan ng simpleng katanungan, any objection. So ito, ganun din dadaan sa prosesong yan. Pagbobotohan din ito kung may maghahain nga ng ganyang resolusyon. Sir, kung wala, anong mangyayari sa June 11? Kung wala mangyayari sa June 11 ay yung prosesong nakatalaga sa aming rules kung saan babasahin ng mga prosecutors yung articles of impeachment, magko-convene ang Senado, susumpa ang mga maestrado, mag-i-issue ng summons. Hanggang doon lamang ang pwedeng magawa ng kasalukuyang Kongreso kaugnay niya. Pangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung June June 11, So, ibig sabihin, sir, June 11, Nasa na tayo? sir, isa na lang. Name for Ibig sabihin, sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasahan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan na magiging pasya ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. pero since So yung postponement to June 11, sa inyo lang po, hindi yung full-time makasama. Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko. But plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Sir, sabi mo, kung pagpapasahan sa June 11, so ibig sabihin, pwedeng hindi matuloy yung June 11? Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress. Di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga moson. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na Balik sa'yo, Nympha. Sorry, sir. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa June 11? What do you mean by magi-insist, Nympha? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din ang nag-decide nun eh. Tandaan mo aaprubahan namin yung rules din. So, plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. My answer is yes. June 11 SP, Men, Sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakataga sa bato kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na wag na mag-convene sa 11. nakataga siya sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiiwan. Huling araw na namin yun. But the convening, meaning, pag nag-decide yung plenary na huwag mag-convene sa 11, walang magko-convene. Ginawa yan dati Nag-decide doon sa impeachment ni case ni Erap. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na wag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero.
So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So anumang pasya namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. So wala nga kasiguraduhan yung June 11 SP. Kunwari mag-decide ng plenary today, na walang magko-convene sa June 11, then ma-overpowers or Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11. yes. In theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Bakit, sir? Wala lang. I doubt lang. Hindi, duda lang ako na yun ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules, maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yun. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. But sir, nothing prevents your colleagues from saying, hindi na naman natin ito matatry, pasa na lang natin sa 20th Congress. Nothing prevents them, yes. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put to a vote. So ano yung Ano? Pwede rin po mapaaga, like this week na. Kung may mag-insist na yun. Pwede naman, pero anong point ng hindi ko pwedeng pigilan, ulitin ko pero anong point na magsaset tayo ng date para nga sana pag-usapan to at magawa yung ibang bagay kung buong linggong pa lang to, yan din yung pag-uusapan natin araw-araw. So, papakiusapan ko sana na hanggat maaari, tapusin namin yung kinakailangan trabaho ngayon. Maliban kasi dun sa mga panukalang batas, nasa dyaryo na rin naman ngayon, mahigit 300 ang kailangan namin i-confirm ng mga opisyal. Hindi lamang mga kalihim, mga opisyal ng Constitutional Commission, pati na rin mga miyembro ng Armed Forces, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at saka Department of Foreign Affairs na mahigit 1.5 buwan hindi makakapagtrabaho ng bumbo kung hindi sila mako-confirm. SP, kailangan nyo talagang sorry. May mga nagbabanggit po na yung mga delays and postponement. Eventually, kababagsakan niya, hindi na talaga matutuloy. Hindi ko alam kung anong hugot nila, pero gaya ng sinabi ko, sa dulo, plenaryo magdedesisyon sa lahat ng bagay na ito. Nifa? Yes, SP. Kung hindi kayo mag-convene as impeachment court bago kayo mag-adjourn, magsisis, walang impeachment court. So, walang tatawid sa next Congress. Tama po ba? These are all hypothetical. These are all hypothetical questions. Again, kayo naman nagtanong kayo, may posibilidad ba na hindi? Sabi ko, may posibilidad. Ngayon, lahat na nagtanong, di na matutuloy. Hindi naman ganun yun. Di ba? Hindi naman ganun yun. Nagtanong kayo kaugnay nun, sinabi ko, may posibilidad. Pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. I'm just being honest and frank and straightforward that there is that possibility always, always. But it has never happened in the past. Pero sir, may study na kayo, di ba? Well, once nangyari pala, nung nag-walk out yung prosecutors sa impeachment ni dating Pangulong Estrada, kung maalala nyo, nag-withdraw ang prosecutors doon, Sabi nila, ayaw na nila. At ang sabi ng Senado, isususpend na muna namin to hanggat hindi kayo nagpapakita hanggang nag-EDSA na. Tapos, in-archive na lamang yung impeachment. Ganun na nangyari doon, But again, wala namang nagplano, wala namang nagsabi, pero kung tatanungin nyo, posible ba yun ng mga panahong yun? May sumagot naman din sigurong oo. Sir, can you walk us through the process kung paano Gusto mo, run na lang para mabilis-bilis tayo. paano po ninyo napag-desisyonan na i-move yung After LEDAC. That's why we came out with a notice. That's why we came out with a notice in the afternoon of Thursday, May 29, right after LEDAC. Dahil kaya nga hinabaan ko na yung sulat sa House of Representatives na pinabigay ko sa inyo para doon na nakalagay lahat. At doon na nakalagay yung sagot sa lahat ng pwede niyong tanungin kung bakit. Pero hindi pa kiusap. from the President? No, it did not. Ano yun? Decision ng House at Senate leadership. I was not even able to tell Martin, the speaker, about that. He found out through the letter that I sent him. So sariling decision yun, sir? After consulting some of our members as well. Pero SP, bago nyo po nila
SP, bago nyo po nilabas yung parang proposal nyo na calendar months ago, hindi pa po ba alam na may mga ganito karami pang 12 priority bills, may 300 na uupo sa CA? Hindi, dahil yung mga ina-appoint ng presidente, kaya nga ad interim ang tawag, in-appoint niya to in the course of the recess. Hindi naman yun in-appoint ng mga panahong yon. Pangalawa, usually sa LEDAC, nababawasan yung bills na iti-take up dahil hindi naabot. Itong LEDAC na to ang pinag-usapan, ano pa ba yung kayang gawin dahil sayang naman. Advanced stage na yung mga bill at pwedeng ihabol pa sa 19th Congress imbis na magsisimula na naman sa simula pagdating ng 20th Congress. Sir, sabihin kung pwedeng tumawid sa 20th Congress yung impeachment, meron na ba kayong pag-aaral na ginawa? Kasi malamang yun na maging issue. Paano nyo i-address yun? Meron, may president yan sa US Congress. Ang isang ehemplo din, kayo naman, simula na naman tayo, napag-usapan na natin yan dati. Ang isang example din yan, yung SET. Yung mga kaso ng SET, tumatawid ng Kongreso. Dahil 6 na taon yung term na pinagdedebatihan sa protestang yon. Bagaman nagpapalit ang mga maestrado ng korte, nagpapalit ang mga miyembro ng SET, tumatawid at tumutuloy pa rin siya. Pero wala pang eksaktong pinagbobotohan ang plenaryo kaugnay sa bagay na yan. So, pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So, pwedeng magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan, pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Sir, yung implication kung merong magiging senator judge, ang ngayon palang sinasabi, itaga nyo sa bato, hindi may impeach si BP Sara. Desisyon at pasya nila yon, hindi para sa akin na husgahan yon. Pero Sinasabi ng ilang kongresista na takot kayo at may pinoprotektahan si Vice President Sara Duterte kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ang Senado ay hiwalay, independente, at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula Disyembre hanggang Pebrero, wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, wag din nilang panghimasukan ang desisyon at gayon din pagpapasya ng Senado kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabanggit nyo pong sinusunod nyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo yung forthwith, no? Yung agad-agad. Ano ba talaga yung, bakit iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara, the Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi forthwith, anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila, Tapos ngayon, babalikan kami, sasabihing forthwith, immediately, ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagreklamo mismo ngayon, pabanjing-banjing noon, wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat naming gawin. Okay. Pangalawa, yung karanasan natin kay Chief Justice Corona, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad doon kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Opo. Lahat yun, sinampa yung impeachment bago mag-recess, nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag walang sesyon ng Senado. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara 2 oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng Kamara, hindi ako sumusunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang Kamara. Okay. Kung susunod sa batas, gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po?
Sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Walang nawala, walang nadagdagigan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons, mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang dun lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, 10 araw pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal Na sumagot. para sumagot. So kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension. So June 13 siya sasagot. Kung June 11, edi June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng kongresong ito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang ng nasasakdal ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Opo. Ngayon kung ang tanong mo, Igan, ay bakit hindi nyo naisipan to? Babalik ko yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan nung inupuan nila ng 2 buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon. Tapos ngayon ay mamadaliin kami. Okay, so yung tanong nga, buhay pa ba ang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang opinion ng mga senador dyan, Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Yung bagay na yan, malamang, Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay niyan. Pero may oras pa o panahon pa? May oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Oo, Igan. Okay, June Dahil 11, isang araw lamang naman. Ulitin ko susumpa, ibabasahin ng House, susumpa kami, magko-convene kami, mag-i-issue kami ng summons. Opo. Yung 4 lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit third reading pa namin next week? Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula uli yan sa 20th Congress. Sayang naman po yung mga batas. So yung June 11, tuloy na, Senador? Yun po yung setting na pinadala ko at wala naman pong nagmusyon para baguhin yun. Paagahin man o ipagpaliban. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan ninyo, sa mga musyon at mga botohan. Lahat ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Bagaman hindi nyo napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer, kung ako o sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O, balikan ko lang yung unang tanong. So hindi ka takot Apo. at hindi mo Ano? pinoproteksyonan si VP Sara Duterte, Senador? Hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninilbihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasab base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod ni numan. At kung yung mga mambabatas na yan ay tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi po ako kasama sa listahang yon. Reaction lang sa 88% daw sa isang survey na gusto marinig si VP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Dapat naman talaga at maganda naman talaga yan para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni VP Sara ngayon. Tulad din naman ang ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media kaugnay ng impeachment complaint. Demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa ano kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli na lang po. Nabanggit Opo, ni Senator Tolentino na may continuing violation ng Senado sa hindi pag-usad ng impeachment process. Opinion at pananaw niya yun, sabi ko nga. Pero iba din ang opinion at pananaw ng ibang mambabatas. Pagbobotohan namin yan, Igan, sa takdang panahon. Malamang, sa June 11, lahat ng mga bagay na yan mapag-uusapan, mapag-debatihan, at tiyak ko pagbobotohan. Maraming salamat, Senate President Chis Escudero. Ingat po. Salamat, Igan, sa ating taga-subaybay. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA,
Disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chinecheck ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? So ma'am, yung Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, yung ba yung practical way out of this na yun, makita na invalid siya? I'm not really looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it.